magandang buhay at maraming kayamanan sa ating buhay. Ito po yung second segment na follow-up ko sa first step. Sa aking English version, as I said, one suggested na sana gumawa ako ng version ng Tagalog for making yourself rich. So, nilagyan ko po ng mga totoo pong bills yan ng dollar at euro currencies. Doon po sa aking English version, I said, I use this book to succeed in life kasi kahit anong isip natin na gusto mong yumaman para pag walang mastery, di ba? Hindi ka nakaka-master sa sarili mo. Ano ba yung mastery? Una lahat, sa mastery dapat may disiplina ka. 'Di ba? Paano ka ba mag-succeed kung wala kang disiplina? Napaka-batugan mo, puro ka lang upo, puro ka lang utos. You cannot lead yourself. Therefore, ano bang mastery mo? Magaling kang kumanta? Of course, you would master that kasi yan ang skills na gusto mo sa buhay. 'Di ba? Gusto mo kong maging singer. But hold on to that kasi 'di ba, hindi lahat ng panahon ang boses mo kasing ganda at maraming artist. So go for practical areas that it can be sustained. Sustainable dapat ang dream mo eh. Hindi yung one time big time lang na iisip ka nanalo ka ng loto. Of course, it's not even allowed in the scripture. At ang Biblia ayaw yan kasi hindi ka nagtatrabaho. Dapat ang lahat ng rich drive mo or goal mo ay pinagtatrabahuan po. Wala pong easy life. Oo. Kahit sa akin, I need to master the competency that I was very good at doing. Alright? So, mastery. Una, ang mastery sa sarili mo. You need to discipline and you need to magnify or lakasan mo ang mga strengths mo. Ngayon, doon sa weaknesses, work on it na ma-improve mo. Halimbawa, high school ka, mahirap ang math sa'yo, pero magaling ka sa English. Abay, galingan mo ang pag-i-English, di ba? But, get a mentor or a partner or a classmate who is very good in math. Hindi ibig sabihin ako'y mahina na sa math, talagang wala nang mangyayari, hindi talaga ako gagaling sa math. Hindi totoo yan. Again, we go back to the power of positive thinking. Pag inisip mo na hindi mo kaya, ba hindi mo makakaya yan. Di ba? Halimbawa, may cancer ka. Bakit marami namang milagro na nangyayari sa may mga cancer patient? Because they had been thinking that they will be healed. So, mastery. Whatever field you are, you be a lawyer, a nurse, a doctor, a singer, a farmer, a carpenter, wala pong hindi ibibigay sa'yo ng Diyos pag yun ang gusto mong makamit. Babalingkan ko ang 4 na pillars. Dapat ang goal at saka pagpayaman mo na iniisip ay legally, spiritually, ethically, and morally correct. Yun po ang pundasyon sa iyong pagiging master ng craft mo. Without mastery, puro ka lang pitsi-pitsi, nag-start ka as administrative assistant, mamamatay ka, administrative assistant ka pa rin, di ba? Kasi hindi ka nag-master sa skills mo. 5 taong ka na dyan, palagi ka pa rin maraming error sa ginagawa mo. So, you try to master yourself first in order for you to lead others. Amen to that. Please do subscribe, comment, and like.